Po? Kita mag-absat, nagiging sa sakit, nga isip itong galmay sa nag-absat. Alright, so isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. And at the same time, isang napakalamig na umaga. Mga ginigilid namin mga kapatid dito po sa Hong Kong. So unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa ating mahal na Panginoon dahil safe po kami nakarating dito sa Hong Kong last Friday po. And we are so glad and very excited na makiisa po sa inyo sa pagdiriwang ng Christmas celebration dito po sa Hong Kong chapter. So maraming salamat din po sa inyong mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga nagsundo po sa amin, sila Hermana Josie, and sa mga nakasama rin po namin kahapon sa sentro ng Liliwa, kasi may limong po sila kahapon, so nakiisa po kami sa kanila kahapon. And sa inyong lahat, maraming salamat po sa mainit po na pagtanggap po sa amin galing sa Pilipinas. And I just can't explain yung nararamdaman and emotion ko po kasi this is my first time actually, and I'm very grateful and blessed kasi po kung hindi dahil sa director namin, hindi po ako nakakasama sa mga ganitong pagkakataon. So it's my second time na makapag-travel abroad. Last time, last July, sa Taiwan naman po kami together with our Booking Director General ng District 27, Hermano Gilbert Balmores. Siya po yung director po namin sa newly and the youngest district sa kapatiran po natin Union Spiritista. And I'm very glad as well, sabi ko po kahapon, kasi dati nakikita ko lamang po sa Facebook or live post na sa ilalim po kayo ng tulay na sasamba sa ating mahal na Panginoon. And I just can't imagine na I'm one of you na makisa din po na makipag-ibog. Ganun po pala yung pakiramdam. Talagang makalamig po pala talaga. Sunggar, hala ay may benediction ni Apo, hindi presensya ni Apo. Hala ay hindi pakasunggarang, pati gayang ating panawin na naglamigis. Lalong-lalo na, winter season po ngayon, so talagang malamig po. Although malamig po yung panahon, ganun naman po yung alam at init ng pagtanggap niyo po sa amin, and ramdam po namin yun. And at the same time, yung init po ng pagmamahal ng ating poong may kapal. And at the same time, yung Holy Spirit na bumaba po, baon niya po para po sa ating lahat. So, dumako na po tayo doon sa aral na ibinigay po ng San Juan or Banal na Espiritu. So, ito po yung kunting may babahagi ko po kasi marami po tayong magsasalita. Na matatagpuan po doon sa Juan, Kapitulo 19, verses 12 hanggang 15. So, hindi ko na po babasahin. Ang munti ko pong pag-unawa dito ay ang pagmamahal po ng Panginoon sa atin dahil sa kanyang pagkapako sa krus. Yun po. And that's the sin of the love of God for us. Diba? Yung pagmamahal po sa atin. So, idinailan sa ni Apo Habsat, dahil takit may isa po sa tanda ng pagmamahal. So, we are very lucky. Kasi, di ba, noong panahon noon hanggang sa ngayon, di ba, maraming mga tao, yung mga maraming mga kasalanan, lahat naman po tayo nagkakasala, di ba po? Pero, dahil sa pagmamahal po ng ating Panginoon, sinakripisyo niya ang kanyang sarili para lamang po sa ating lahat, para mapatawad at malinis yung mga puso ng mga tao noon na hindi nila alam yung kanilang ginagawa dahil sa kanilang mga kasalanan. After maipako ang ating Panginoong Hesus, pasan-pasan niya po yung mabigat na krus hanggang sa kanyang huling hininga. So may halintulad po sa atin na dapat tayo rin po, magpasan rin po tayo
ng krus ng ating Panginoon. Hindi siya literal. Figuratively, ibig sabihin, kailangan dumanas din po tayo ng mga pagsubok o hirap sa ating buhay para lamang may pakita po natin yung pagmamahal din na ibinigay sa atin ng Panginoon. And I am very proud po, and grabe lang po yung galak at kasiyahan ko kasi sa kahit wala po tayong physical na kapilya po dito nagagawa pa rin po natin, nagagawa pa rin po ninyo yung mga tungkulin para lamang po makapagsilbi po tayo sa ating Panginoon. Di ba? Despite of everything, walang makakapigil or walang makatitinag sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. And with that, you are very blessed po kasi hanggang sa ngayon, malakas pa rin po tayo, healthy po tayo, safe po tayo, lalo po sa inyo, may naiwan po kayong mga pamilya sa Pilipinas. So yun pa lamang po, yung buhay, yung kalakasan po natin, isang napakalaking blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi yung mga material or yung mga pera or yung mga sahod na nakukuha natin dito, kundi ang pinakamahalaga yung buhay na binibigay po sa atin ng Panginoon. Kasi how are we going to work? Paano tayo makakaipon, makakalikom, or makakuha ng sahod kung wala yung buhay po natin or yung health po natin, di ba po? So we are very blessed and lucky po dahil sa buhay na binibigay po sa atin ng Panginoon. So yun po, hindi lamang po yung sarili-sariling krus ang ating mga pasanin. Dapat magipasal din po tayo sa mga hirap na dinaranas ng ating mga kapatiran. Ibig sabihin, nandun po yung unity and pagmamahal sa ating mga magkakapatid. Kung meron siyang problema, tulungan po natin para in the next time around, pag tayo naman ang nangailangan, meron din po tayong maasahan na tulong na galing sa iba. Okay po? So, di ba sabi nga sa Bible, nasusulat na it's better to give than to receive. Kasi the more that we are giving, the more blessings ang bumabalik po sa atin. Tama po? Alright. So, yun yung mga turo po sa atin ng Panginoon. Sabi na po niya kanina, magsilakad tayo ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Ano yung mga dapat natin taglayin? Nabanggit ko kanina, yung mga bunga ng Espiritu na masarakan ijay taga-Galacia. Tama po? Ako nga may samay-sainin. Alam naman po natin kung ano yung mga bunga ng Espiritu, yung mga lahat ng kagandahang asal na pinakita po sa atin ng Panginoon noon na dapat yun din po yung taglayin at ginagawa po natin sa araw-araw. And last but not the least, ang pinakamahalaga ay ang pag-ibig. So since it's Christmas, di ba? Let's give love on Christmas Day. Di ba? Sabi nga po sa kanta. Okay, yun po yung pinakamahalagang i-share po natin sa bawat isa. Yung pagmamahal or pag-ibig po sa ating kapwa. And most especially, yung pagmamahal po natin sa ating Panginoon. Dahil kung wala siya, wala rin po tayo. And tandaan po natin, sana hindi lamang po sa araw ng Pasko, kundi let's give love every day. Hanggang nabubuhay po tayo, let's love one another. Para, kasi diba sabi doon na God is love. Kung mahal natin ang ating kapwa, minahal na rin po natin ang ating Panginoon. So yun lamang po. Muli, isang mapagpalang, malamig na kaorasan po sa ating lahat. So, let's enjoy this moment together. So, sulitin po namin. Magkikisa din po kami hanggang sa matapos yung program po natin. So, yun lamang po. Let's all be safe and God bless po sa ating lahat. Ako po pala si hermano nyo, Darwin de la Cruz, nanggaling po sa Sentro Bethlehem, Mangatan Aurora Isabela, and I am the FIS District 27 President. Maraming salamat po. Susunod po mga kapatid na nag-isa rin sa ating mga bisita.